Top 10 new maxi scooter at dual sport bike scooter sa Pilipinas. Alamin natin ang kanilang mga detalye at bagong features kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po dumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha NMAX 155. Una sa pinakapopular at pinakaaabangang mga motorsiklo ay mula sa Yamaha Motors. Gaya ng kakalabas lang na motor ng brand na Yamaha NMAX ay talagang inabangan ng marami ang pinakabagong upgrade ng isa sa pinaka-powerful na 155cc scooter ng brand na talaga namang sumikat din sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang NMAX sa pinakabago nitong versyon na kakalabas lamang ngayong taon sa bansa ay talagang mas magugustuhan mo mula exterior hanggang sa mga modern tech interior features nito. Dala rin ng bagong update na Yamaha NMAX ang bagong makina na may kasamang YECVT transmission na nagbibigay ng mas mataas na acceleration para mas maboost ang lakas at arangkada nitong motor. Nasinamahan pa rin ng 155 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke 4-valve at Blue Core technology na may maximum output capacity na 15.4 horsepower sa kada 8,000 RPM at maximum torque na 14.2 Nm sa kada 6,500 RPM. Sinamahan din ito ng mga driving mode features, kaya ang kabuuang bilis na nagagawa nito ay umaabot ngayon ng 128 km/h. Itong 2025 Yamaha NMAX ay may mga bagong key features gaya ng Y-Connect app integration, full LED lighting system, new TFT display instrument cluster na may navigation features. Habang ginagamit pa rin nitong bagong Yamaha NMAX ang mga mapagkakatiwalaang safety features nito gaya ng anti-lock braking system, traction control at parehong naka-disc type and front and rear braking system. Nasinamahan ng iba pang mga advanced features gaya ng keyless entry with answer back key system. May start and stop system na rin ito o idling stop at may kasama pang USB port charging system, built-in hazard lamp, malaking underseat compartment storage, mga console packet at marami pang iba. Sa kasalukuyan, itong bagong Yamaha NMAX ay inilabas sa dalawang klaseng variant na pagpipilian dito sa Pilipinas. Ang standard version nito na nagkakahalaga ng 158,000 pesos at ang connected ABS version na nagkakahalaga naman ng 182,000 pesos. Kymco Dink R150. Ang Dink R150 ay isang fuel-injected dual sport bike scooter na nilagyan ng marami at modernong mga gamit sa loob at labas. Gumagamit itong motor ng dual ABS channel na safety features sa harap at likuran na may kasamang Euro 5 emission standard sa makina. Isa ito sa pinakamakabagong henerasyon ng pinakamahal na mid-entry scooter na unang pinakilala noong kalagitnaan ng 90s bilang isang natatanging 150cc scooter sa panahong yon. Ngayon ang hari ng mid-scooter segment ay nagbabalik na may kapanapanabik na mga katangian na siguradong mas magugustuhan din ng kahit na sinuman. Bukod kasi sa ABS channel na bago nitong gamit, ay nilagyan din pa ng ibang mga kaligtasan gaya ng EBW o Emergency Brake Warning System at isang traction control para mas ma-enhance ang stability at mas mapatibay ang kumpiyansang makapag-explore ng walang masyadong panganib kahit pa sa labas ng city. Ang Kymco Dink R150 ay nilagyan din ng Maxi-type liquid-cooled system na nagbibigay ng ideal engine temperature para sa pinakamainam na engine performance nito. Gumagamit ng isang 150cc engine na may kasamang OHC 4 valves at isang automatic CVT transmission na nagbibigay ng lakas na 15 horsepower at 8,500 RPM at 13.2 Nm sa kada 6,500 RPM. May bilis ito na umaabot ng 120 km/h. Nilagyan din ito ng all-in-one keyless entry, easy access USB charging port, isang malaking fuel tank na may 10.7 liters na kayang ubusin sa loob ng 400 km na layo. Ang Dink R150 ng Kymco ay nilagyan din ng malawak na underseat storage na capable para sa mga full face helmet at iba pang mga gamit. Nilagyan din ito ng malalagkit na mga gulong na parehong may mga disc brake sa front and rear na sinamahan pa ng front suspensions na telescopic at dual shock with coil spring na nagbibigay ng mas komportableng biyahe kahit pa sa mga terrain. Nilagyan na rin ito ng full LED lighting system na may kasamang digital display instrument cluster na magbibigay ng buhay sa motor.
Tumitimbang ito ng 148 kg at may seating height na 178 mm, habang ang ground clearance size nito ay nasa 7 inch. Nagkakahalaga ito ngayon sa estimated price na 148,000 pesos sa Pilipinas. KM Venture ADB 180. Panibagong dual sport bike scooter na kalalabas lang sa merkado. Nilagyan ng makabagong itsura mula sa dating disenyo ang kauna-unahang naging contender ng sikat na dual sport bike sa bansa na Honda ADV. Ang Venture ngayon ay mas ginawang moderno, mas aggressive at mas may ibubuga kumpara sa dati. Medyo mapapansin na siguro ng marami dahil sa mga dinadala nito ngayong modernong gamit mula sa external hanggang sa interior specs and features nito. Ang Venture ADB 180 kasi ay talagang mas gumanda na ngayon. Mula nang na-re-update, dinagdagan din ng kapanapanabik na mga makabagong safety features. Ang FKM ay nagmula pa sa Singapore pero ginagawa ito sa bansang China, kung saan ay maraming teknolohiyang idinadagdag maging sa makina. Minana nito ang dating hugis na nananalaytay pa rin sa buong body, pero kahit batid ng marami na wala pa rin itong sinabi, mukhang dyan kayo nagkamali. Dahil ang scooter na ito ay gumagamit na ng mas malakas na engine na may 180 ang capacity. Sinamahan ng liquid cooled type na automatic transmission na may 4 valves, dual overhead cam at gumagawa ng maximum output na 18 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque naman na nagagawa nito ay umaabot ng 17.2 Nm at naka-electronic fuel injected type na nagpapatipid din ng fuel economy. Kayang ubusin ng 1 litro ng gasolina sa layo ng 40 km at tumatakbo sa bilis na 130 km/h. Tumitimbang itong motor ng 135 kg at may fuel tank na 10 liters. Ang Venture ADB 180 ngayon ay nilagyan din ng makakapit na parehong naka-disc brake sa harap at likod na mga gulong. Sinamahan ng dual ABS channel na nagbibigay ng mas safe na pagpipreno. Kasamang traction control safety features nito para sa mga off-roading na sinusuportahan pa ng matitibay na chassis at suspension, naka-telescopic forks sa front at dual shock naman sa likuran na sinamahan pa ng coil spring at sub-tank. Hindi rin nawala ang mga futuristic features nito, gaya ng bagong futuristic TFT display instrument panel na sinamahan pa ng navigation system at mga connectivity, na may mga full LED type na lighting system sa headlamp, mga turn signal lamp, DRL at ang tail lamp. Nilagyan din ito ng mga security features gaya ng anti-theft alarm system at smart keyless entry na may kasamang USB port charging ready. Malawak ang underseat storage at may mga console pocket para sa gamit. Pagdating sa dimension, itong motor ay may ground clearance size na 20 cm at may seating height na 79 cm. Nagkakahalaga sa estimated price na 178,000 pesos. Rusi Adventure X 150i. Ang mas malaking scooter ay naging mabilis sa marami, lalo na kung ang pag-uusapan ng performance at capacity ay talagang mapag-iiwanan ng ilang maliliit na kasabayan. Kaya naman ang isa sa mga ino-offer ngayon ng Rusi na Philippine brand ay itong bagong labas nila na Adventure X 150i. Isa sa pambatong motor ngayon ng brand na ginawa para sa urban mobility na magagamit mo sa kahit saan man sa city o kahit pa sa labas ng city. Itong Rusi Adventure X 150 ay ikinategorya bilang isang dual sport bike scooter na handang harapin ang magkaibang paligid, espalto at mababato sa masabot kayang presyo. Kaya kung isa ka sa mga naghahanap ng mas mura ang quality pero pagdating sa physical at amenity ay may dala namang practicality, bakit hindi mo ikonsidera ang bagong Rusi Adventure X 150? Ginawa ito para sa mga taong nangangarap magkaroon ng isang dual sport scooter ngunit nahihirapang maka-afford. Ang sulit na quality at presyo nitong scooter na napaka-sporty ay magbibigay din sa iyo ng magandang biyahe. Dalang makina nito na may 150cc ang capacity na sinamahan pa ng single cylinder 4-stroke 4 valves water-cooled type na cooling system na kinabitan naman ng horizontal overhead cam at CVT drive na nagpapalabas ng maximum output na 14.75 horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya naman may top speed na umaabot ng 100 km/h. Nilagyan din itong Rusi Adventure X 150i ng LED projector type na headlamp,
LED tail lamp na may kasamang 12-volt 7-ampere battery pack, nagpapahusay ng visibility sa gabi. Ang parehong brake nito sa front and rear ay mga naka-disc type na klase at may suspensions na pang off-road ready. Gaya ng front telescopic fork na may kasama pang boot at dalawang rear shock absorber na may coil spring. Kasama ang dalawang off-road ready tires din nito na may kabuuang sukat na 110 by 80 by 14 sa harap at 130 by 70 by 30 naman sa likuran. Ay bibigyan ka pa rin nito ng maayos na biyahe sa araw-araw niyan. Ang Rossi Adventure X150 ay may kabuuang dimension na haba na 1,920mm at lapad naman na 785mm. May taas ito na 1,280mm at tumitimbang ng 142kg. Habang ang ground clearance size ay nasa 120mm, nasapat lamang para magbigay din ng isang malawak na underseat compartment na tamang-tama rin para sa mga matuwid na kalsada, ngunit may kaunting pagbabago naman pagdating sa malulubak na kalsada. Ang Rossi Adventure X ay may lamang 11 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng hanggang sa 35 km per liter. Sa abot kayang presyo nito na 110 pesos lamang ay magkakaroon ka ng motor na assemble sa Pilipinas pero sa China nagmula ang mga spare part. QJ ATR 160. Ang ATR 160 ay isang versatile hybrid scooter na ginawa para sa parehong urban commuting at light off-road adventures. Nakapareho ng ilang mga dual sport bike scooter na may angking lakas sa parehong field, mapa-urban o jungle, na pinapatakbo ng isang 160cc engine displacement na may kasamang 4-stroke, single overhead cam 4 valves, liquid cooled type na cooling system at may kasama pang hybrid system sa engine. Kinukumpleto nito ang performance sa pamamagitan ng pinagsamang bilis at magandang fuel economy. Kasama ang iba't ibang accessories na nakadikit sa body na bumabalanse sa pang-araw-araw na biyahe. Gaya ng isang makinis ngunit may pagka-aggressive styling na hinaluan pa ng pagiging rugged looking na nagbibigay sa motor ng napakagandang aerodynamic. Ang katamtamang bilis ng performance ay umaabot sa 12 kilowatts o 16 horsepower ang nagagawa nito na may RPM range na 8,500 at 15 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang fuel efficiency nito ay nasa 45 km per liter na sinusuportahan ng 8 litro ng tangke ng gasolina. At ang kabuuang dimension nitong QJ ATR 160 ay eksakto lang din para sa kahit saang masikip na traffic ay madadala mo rin. Gaya ng kabuuang haba nito na may sukat na 1,990mm, lapad na 755mm, taas na 1,210mm at 1,325mm na wheelbase size na nagbibigay sa motor ng katatagan at kontrol kasama ang timbang ng 132kg. Nilagyan din ito ng 770mm seating height at 165mm na ground clearance size para mas maging angkop sa anumang terrain. Kasama pa ang mga suspensions nito na naka-inverted front telescopic at dalawang rear shock absorber na may kasamang sub-tank at coil spring na magpapakomportable pa ng biyahe. Ang QJ ATR ay nilagyan din ng mga safety features gaya na naka-hydraulic single disc brake sa harap at likod na mga gulong nito na sinamahan pa ng dual channel o anti-lock braking system. Isang traction control system o TCS para sa magandang handling at kontrol ng pagmamaneho sa mga oras na mga mababato, madudulas na klase ng kalsada. Nilagyan din itong scooter ng mas high upgrade na console panel na naka-TFT display at screen mirroring. LED lighting system sa harapan at likod na sinamahan pa rin ng USB charging port. Meron na rin itong idling stop and start system para sa pagdagdag ng katipiran ng konsumo. At isang built-in hazard lamp na may kasama pang pass switch, malawak na underseat compartment storage at may kasamang mga console pocket para naman sa mga gamit. Ang nagpapanatili sa pagiging off-roader na disenyo nitong motor ay ang isang naked handlebar nito na may kapares na dalawang spoke type alloy wheels para sa mga kontroladong biyahe sa kahit anong kondisyon.
ang ATR 160 ay mainam na pagpilian para sa mga naghahanap ng hybrid na scooter na may kakayahang mahusay at handa para sa anumang paglalakbay. At kung may kukumpara mo sa ilang mga kasabayan at ibang mga brand competitor, marahil isa ito sa pinakamagandang klaseng sasakyan na may dual sport bike category. Kapalit ang kabuwang presyo nito na nagre-range sa estimated price na 149,900 pesos lamang. Bagong Honda PCX 160 2025 model. Sa mundo ng motorsiklo, ang mga automatic scooter ay ikinategorya bilang pangunahing transportasyon sa loob ng syudad. Yung tipong para sa mga taong naghahanap ng mas madaling paganahing motor at mas madaling dalhin sa kung saan-saan paman. Gaya ng kakalabas lamang motor ngayon ng Honda sa bansa, ang bagong Honda PCX 2025 model. Isang malusog na forma ng scooter na may dalang panalong performance, matipid kumonsumo, komportable at mas moderno. Aagaw agad sa atensyon mo ang naglalakihang mga ilaw nito sa harap at likod, gaya ng sharply styled LED headlamp, LED taillight kasama mga LED type turn signal light indicator. Nilagyan din ito ng malapad at sapat na faded na upuan na idinisenyo para sa parehong comfort at mas magandang control ng rider. Tinatawag itong modelo ngayon na PCX 160 Road Sync type, na kung saan ay nilagyan ng makabagong features para sa phone connectivity at navigation system. Naka-smart keyless entry na rin itong modelo na may anti-theft alarm at answer back key system, kasama ang TFT display instrument cluster nito na nagbibigay ng mas malinaw at informative na mga sign at notification na magagamit ng bawat rider, habang ang buong body at fairings ay sinusuportahan ng matibay na chassis frame kasama ang mga suspensions nito sa front na naka-telescopic fork at rear suspensions na dual shock with coil spring at may kasama na ring pressure canister. Nilagyan rin ito ng parehong disc braking system na front and rear at may kasamang anti-lock braking system for additional safety features. Para naman sa off-road ride condition, itong bagong PCX Road Sync ay sinamahan din ng traction control system na nagpapanatili ng traksyon at nagpiprevent sa mga pagkaskid ng gulong. Sinamahan din ito ng built-in hazard lamp, pass switch, side stand kill switch, engine check warning, USB Type-C port at ng mga storage space compartment gaya ng 2 console pocket at underseat storage. Ang nagpapagana pa rin sa bagong Honda PCX Road Sync ay ang 157 cubic centimeter na displacement capacity nito na may single cylinder 4-stroke 4-valve, liquid cooled at automatic transmission type na gumagawa ng maximum output na 15.8 horsepower at 14.7 Nm ng torque. Pinapaganda ang kabuuang performance sa pamamagitan ng engine ESP Plus technology kasama ng PGM-FI na fuel supply system. Kaya ang kabuuang bilis ay umaabot ng 125 km/h at fuel consumption rate of 46 km per liter. Malayo-layong biyahe at marami-rami ring lugar ang mararating mo gamit ang bagong sasakyang gawa ng Honda na hindi lang pinalakas at pinaganda ang forma, pinanatili pa rin ang magandang kalidad, efficiency na may dagdag pang modernong amenity sa sulit na presyo mula sa 133,900 pesos hanggang sa 154,900 pesos sa Pilipinas ngayon. Yamaha Aerox 2025 ay isa sa pinakamagandang contender ngayon ng brand, lalo na sa pinakabagong upgrade nitong modelo. Itong 2025 Yamaha Aerox ngayon ay kilala na sa tawag na Aerox Alpha na mas lalong nagpatibay sa imahe ng brand, lalo na sa mga enthusiast nito. Ang bagong modelo ngayon ay may bagong performance, dala ng 155 cubic centimeter na engine displacement nito na ikinabit sa bagong YECVT type transmission na may kasama pang mga riding modes, makabagong digital display na may kasama ring smartphone connectivity at lahat ng ilaw ay compact ng LED lighting system. At isa rin sa mga upgraded features ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng new TFT display instrument cluster at mas in-improve na safety measure sa pagkakaroon ng dual disc type braking system na may kasamang single channel anti-lock braking system. May 3 klaseng variant din ito na pagpipilian, gaya ng standard variant nito, ang Cyber City variant at ang Turbo variant nito, na talaga namang mas naging highlighted dahil sa makabagong exterior design at mas advanced features na pinapagana pa rin ng 155 engine displacement na may 4-stroke 4-valve, liquid cooled at blue core technology at gumagawa ng 15.4 horsepower at 8,000 RPM at maximum torque na 14.4 Nm
Nm sa kada 8,000 RPM. Ang makabagong transmission nito na YECVT ay may downshift control at may riding modes gaya ng sport at touring driving mode. Nagbibigay dito ng pangkaragdagang lakas ng acceleration mula sa mababa hanggang sa pinakamataas. Kaya naman itong bagong Yamaha Aerox Alpha ay hindi ka bibitinin kahit pa sa matatarik na klase ng kalsada. Gumagawa ito ng bilis mula 120 km per hour hanggang 128 km per hour. Ilan sa mga nagpaganda sa exterior design nito ay ang pagkakaroon ngayon ng makabagong LED headlights na naka-integrated na ang mga turn signal lamp indicator kasama ang daytime running light nito. Bago rin ang design ng naka-LED taillights nito. At mas naging accessible din ang makabagong TFT display instrument cluster na nagbibigay ng mas maraming info, different modes, mga notification kasama ang smartphone connectivity features nito. Ngunit niretain pa rin ng brand ang kanilang YE connectivity features na mas in-upgrade nga lang ngayon na nagbibigay ng mas magandang navigation para sa real-time direction at mga maintenance recommendation. Isa sa pinakamagandang bilhin kung gusto mo ng complete package ay ang pinaka-top end variant nito na may smart keyless ignition na at answer back system. May USB port charging system na rin ito, idling stop system at built-in hazard lamp para sa lahat ng variant. Gumagamit pa rin ng front telescopic fork suspension at mas in-improve naman na rear suspension na may sub-tank na nakasama ang dual shock absorber na may coil spring. Sa overall look design exterior nito ay mas na-refresh ang paboritong scooter kasama ang distinctive design nito na may magagandang color combination para sa premium look at makabagong appearance nito. Ngayong 2025 kakalabas lamang sa bansa ng bagong Yamaha Aerox Alpha na nagre-range mula sa estimated price na 125,000 hanggang 160,000 pesos sa Philippine market. Honda ADV 160 ang isa sa mga nag-trend na motorsiklo ng Honda sa iba't ibang bansa na kung saan ay ginaya rin ng ilang mga competitor brand ang mala super sport scooter design nito. Ang ADV ang isa sa pinakamagandang dual sport bike scooter ngayon na mas murang presyo kung naghahanap ka ng isang motorsiklo na pwede sa mga sementado at pwede rin sa mga bababato. Ang ADV bagamat marami ang hindi nakaka-afford ay isa pa rin sa may tuturing pinakamabiling motorsiklo ng Honda sa iba't ibang bansa sa Asia sapagkat dala ng modelong ito ang mga pangunahing features na kadalasang hinahanap ng marami gaya ng pagkakaroon ng mga LED lighting system na headlight, taillight, daytime running light at mga signal light kasama ang mga modern safety features nito na anti-lock braking system, HSTC o Honda Selectable Torque Control at engine side stand kill switch. Ang modelong ito ay ang kauna-unahang nagbigay ng magandang impact sa lahat ng mga commuter na walang balak dati magmotor. Sapagkat ang Honda ADV kasi ay hindi lang moderno, ay may maganda pang disenyo at pormahan na pinapagana ng 160cc engine displacement, naka-liquid cooled 4-stroke 4 valves at PGMFI fuel supply system na gumagawa ng malakas na maximum power output na 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM at maximum torque na 14.8 Nm sa kada 6,500 RPM na ayon na rin sa rate ng mga nakagamit, ito'y umabot sa bilis mula 120 to 127 km per hour na hindi sapat ang performance kung hindi sinamahan ng malaking fuel tank na 8 liters at kumukonsumo rin ng matipid na umaabot ng 45 km per liter. Ilan sa mga bagay na magugustuhan mo rin sa modelong ito ay ang pagkakaroon ng malapad na seats, mataas na tindig na may 780 na seating height at ground clearance size na 165mm. Complete package na rin itong modelo na bagay sa mga long drive trips gaya ng pagkakaroon ng maluwang na underseat compartment storage at mga console packet na sinamahan ng USB port charging system at naka-digital na instrument meter cluster. Dito sa bansa ay nagkakahalaga ito ng 164,000 pesos. Pero may bagong update na itong Honda ADV na inilabas na sa bansang Indonesia na posibleng mabili na rin natin sa mga susunod na taon. Bagong maxi scooter ng CF Moto. Dynamic, stylish and compact scooter. Isa sa mga aim ng bagong CF Moto 150SC na inilabas sa bansa bilang isa sa magiging malakas na kakumpetensya ng ilan sa mga nangungunang brand gaya ng Yamaha, Honda, Suzuki at iba pa. Ang modelong ito ay ang entry ng CF Moto brand sa lineup segment ng touring maxi scooter dito sa bansa na pinapangunahan ng Yamaha NMAX, Honda PCX, Suzuki Bergman at marami pa.
Ang CF Moto 150SC ay ang isa na yata sa pinakabibiliban mong motorsiklo na lumabas ngayon sa Philippine market. Dahil sa nag-o-offer itong bagong two-wheeler bike ng magagandang katangian, efficiency, mga advanced features at comfortable ride. Mula sa external na disenyo, kuwang-kuha ang ilan sa mga pamilyar na detalye na inilagay na rin sa Yamaha NMAX at PCX, gaya ng pagkakaroon ng mahabang side footboard, central spine, malapad na upuan at ang pamilyar na disenyo rin nito sa harapan na may kaunting arte nga lang, ay tiyak na makukuha rin ang panlasa ng karamihan, kabilang ang kakaibang disenyo ng ilaw, windshield protector at stylish garnish front side cover. At maliban sa front face, minimal lang din ang makikita mong difference sa overall looking. Mas moderno nga lang sa ilang pang mga internal features ang modelong ito. Naka full LED lighting system ang headlamp. Bibigyan ka nito ng malinaw na visibility kasama ang ilan pa sa mga ilaw nito gaya ng mga turn signal lamp indicator, daytime running light at ang rear combination lamp system ay mga naka LED type na rin na klase. Nasa labas na rin ang lagayan nito ng fuel para mas madali ang access at naglalaman ng 8.5 liters. May front pocket na may kasamang USB port charging system, isang malaking underseat storage na may sukat na 30 liters. Mas pinaigting din nito ang seguridad sa paglagay ng keyless ignition system at may kasama na ring anti-theft alarm system at answer back key system. Ang meter panel gauge nitong modelo ay ang magdadala sa kakaibang dating nito sapagkat nilagyan ng 5-inch size display TFT na may colored background. At may kasama na ring mga connectivity, application at navigation system. Pwede mong i-connect ang cellphone gadget para kahit wala kang susi ay mapapagana mo rin ang engine system nito. Pagdating sa safety, sa affordable na presyo ay hindi ka na rin talo sa pagkakaroon nito ng dual channel anti-lock braking system para sa dagdag na safety during emergency braking at upang maiwasan na rin ang pagkadulas ng mga gulong sa mga pagpipreno. Sinamahan pa ito ng isang off-road safety features gaya ng TCS o Traction Control System. Ang dalawang safety features ay pwedeng i-deactivate sa oras na hindi natin kinakailangan o oras na tayo ay nasasagabalan. Kaya ang magandang ending ay parehong may pakinabang. Bukod pa riyan, ito ay nilagyan din ng makakapit na braking system na parehong mga naka-ventilated disc type na sa harap at likod. At may malalakas na piston caliper na para sa mga reliable na pagpipreno lalo na sa mga emergency situation. Kasamang makakapit na tires na parehong tubeless at may sukat na 110/70R14 sa front, 130/60R30 naman sa rear. Ang suspensions ay nilagyan din ng front telescopic fork at rear swing arm with twin shock absorber and coil spring naman sa likuran. Ang nagpapagana sa makina nitong modelo ay ang 150 cubic centimeter na displacement capacity nito na may kasamang single cylinder, 4-stroke, single overhead cam at liquid cooled type na cooling system. Naka-Bosch type electronically fuel injected type na ang fuel supply system na kumukonsumo ng matipid na umaabot ng hanggang sa 38 km per liter. Ang mil nito ay ipinares sa isang automatic type transmission na kayang magpalabas ng lakas ng maximum output na umaabot ng 14 horsepower sa kada 8,500 RPM at 14 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na nagagawa na umaabot ng hanggang sa 108 km per hour. Ang hugis, lapad, estilo, maging ang kabuang sukat nito ay hindi nalalayo sa ilang mga modelo gaya ng NMAX at PCX. Itong CF Moto ay from Chinese manufacturer na nagkakahalaga ng 119,800 pesos sa Kymco Motorcycle brand, ang Skytown 150. Noong nakarang taon ang isa sa naging break-in ng Kymco Motorcycle Philippines para tangkilikin ng maraming Pilipinong naghahanap ng medyo kakaibang mga motorsiklo at scooter na nag-aalangan sa pormahan ng ilang mga Japanese brand. Ngunit nasisiyahan sa makabagong uri ng motorsiklo mula sa kakaibang disenyo at nilalaman, may kalidad na aasahan at may presyo na abot kaya lang. Ang Kymco ay patuloy na ring nakikilala sa iba't ibang bansa sa Asia at sa iba pang lugar dito sa Pilipinas.
Itong Taiwanese brand motorcycle manufacturer na nagpakilala sa masa ng kakaibang lasa ng motorsiklo ang may lakas na handang sumabay sa mga Japanese at European brand. Kaya ng Kymco KRB 180 scooter na sumikat sa pagiging malakas at pagkakaroon ng agresibong pormahan nito. Para sa marami ay talagang may unique identity. At ang kalalabas lamang din na Ding R150 ay nagpabilib na rin sa maraming Pilipino sa dalang mga katangian nito. Ngayon sa panibagong yugto ng brand sa motorcycle scooter world ay naglabas na naman muli ng kanilang isa pang bagong pambatong motor ngayong buwan lamang na ito ay tinatawag na Kymco Skytown 150. Isang adventure type na may pagka-maxi scooter na klase na tiyak na aagaw sa atensyon ng maraming nagbabalak bumili ng isang bagong motorsiklo. Ang kakaibang estilo nito na inilihi sa porma ng karamihan, dala ng malapad na hugis na itsura nito, mas pinataas na windscreen protector at kakaibang disenyong mala big bike na appearance na may dalang ilang mga modern features. Kasama ang reliable na mga suspensions ay tiyak na dadalhin ka ng modelong ito sa kung saan mo man naisin. Meron itong mga naka-LED type na klase ng mga ilaw gaya ng split type LED headlamp at tail lamp maliban sa mga turn signal lamp indicator na naka-bulb pa. Sinamahan pa ng malaking digital instrument console meter funnel gauge para sa malinaw na readout ng rider habang nagbabasa ang mga impormasyon na lumalabas dito. Ang motor na ito ay sagana rin sa mga convenient features gaya ng pagkakaroon ng mga console packet sa harapan at lagayan ng maliliit na gamit kasama ang underseat compartment storage at nasa harap na rin ang lagayan ng fuel. At pagdating sa comfort, nilagyan din ito ng malapad na pillion seat para sa dalawang tao. Magagandang klase ng suspensions gaya ng telescopic front fork suspensions, dalawang shock absorber na may kasamang coil spring. Ang parehong mga braking system nito sa harapan at likod ay naka-disc type na rin na klase. Medyo naging maporma sa lapad ng mga gulong na may kabuang sukat sa front na 110/70R14 at 130/70R30 naman sa rear. Tubeless tires na rin ito at naka-alloy wheel mags pa. Kaya ang ground clearance nito ay mas tumaas din. At pagdating naman sa engine, itong Kymco Skytown ay pinapagana ng 150 cubic centimeter displacement capacity at may kasamang single cylinder, 4-stroke, 4 valves at single overhead camshaft engine. Okay na sana ang lahat. Yun nga lang pagdating sa cooling system, ito ay naka-air-cooled type pa lamang din mga kaibigan na medyo downside pa nito. Pero ang fuel supply ay fuel injected type naman na. Ang mill nito ay pinare sa isang automatic centrifugal dry type CVT transmission na gumagawa ng maximum output na 11 horsepower sa kada 7,500 RPM at 11.9 Nm ng torque naman sa kada 6,500 revolution per minute. Meron itong bilis na umaabot ng hanggang sa 110 km/h na sa tingin ko ay pwede na rin naman. Modelong ito ay nilagyan din ng 7 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo sa matipid na paraan na umaabot ng 36.5 km per liter. At dito na tayo sa medyo exciting part nitong motor. Ang pagkakaroon ng modernong mga features. Bukod kasi sa mga naka-LED type na ng mga ilaw, naka-digital na instrument meter funnel gauge, itong motor ay nilagyan din ng USB port charging ready para magsaksak kanal lang ng cord para mag-charge. Sinamahan din ito ng mga advanced safety features gaya ng anti-lock braking system sa brake, isang traction control para sa off-road dry condition, at engine check warning na nagpapaalala sa mga kondisyon ng makina nitong motor, lalo na kung nagkakaroon ng malfunction. Ang passing light switch at side stand kill switch ay pangkaragdagan din sa safety features nitong motor. Kinakailangan din natin lalo na sa panahon ngayon na mas nagiging advanced na tayo sa maraming bagay. Pagdating sa dimension, ang kabuang timbang nitong motor ay umaabot ng 126 kg at meron itong seating height na 77 cm. Nagkakahalaga ang kasalukuyang presyo nito ng 118,500 pesos.